Laging nagnanakaw itong batang lalaki sa iisang tindahan sa baba, pero ang nakakapagtaka, matagal na siyang nahuli ng may-ari, pero hindi niya ito binubuko. Sandali lang, tinutulungan pa nga niya itong magbilang ng barya. Araw-araw, unti-unting naunawaan ng may-ari na nagnanakaw lang ang bata, para mag-ipon ng pera. Ayaw niyang malihis ng landas ang bata. Sa huli, nagdesisyon ang may-ari na linawin ang lahat. Kung kailangan mo talagang magnakaw, apo, sana dito ka na lang sa tindahan ko. Nahihiya ang batang lalaki kaya hindi niya may angat ang ulo niya. Ang pangalan niya ay Moise. Dahil sa matagal na malnutrisyon, kahit nasa hustong gulang na siya, mukha pa rin siyang bata, kumpara sa mga kaedad niya. Pero kahit ganoon, araw-araw, ginagawa niya ang lahat para may handa ang hapunan ng tatay niya pagkatapos ng trabaho. Siya rin ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ngayon, bumili si Moise ng 2 hita ng manok habang nagpapatugtog ng masayang musika ang radyo. Akala niya matutuwa ang tatay niya pag-uwi. Pero hindi. Pagdating ng tatay niya, pinatay nito ang ilaw sa kwarto. Simon got, pinatay ang radyo, saka tiningnan ang pagkain sa ref at kaldero. Walang alak, mahal kasi. Kahit mahusay si Moise sa trabaho, tinawag pa rin siyang walang kwenta ng tatay niya. Hindi raw niya mapapantayan ang kapatid niyang lumayas. Kulang na nga ang pang-araw-araw na pambili ng pagkain ni Moise. Pero pinunit pa ng tatay niya ang isang papel. Simula ngayon, isulat daw lahat ng binibili rito. Galit na galit si Moise pero wala siyang nagawa. Kinabukasan, bumili siya ng cake. Sigurado akong ikatutuwa ito ni tatay habang pinapagalitan ka niya sa paggastos mo. Nagsindi si Moise ng kandila sa cake. Ika-18 kaarawan niya pala ngayon. Maligayang kaarawan, anak. Mukhang natuwa naman siya, pero agad din siyang tumalikod at umalis. Hindi man lang niya balak na makasalo ang anak, mag-isang nagsindi ng kandila si Moise. Hindi naman ganito dati ang tatay niya. Naaalala pa ni Moise noong bata pa siya, tuwing kaarawan niya. Binibigyan siya ng tatay niya ng alkansya na may lamang barya. Sabi ng tatay niya, ang pera ay dapat iniimpok, kundi para gastusin kung kailan ko mapupuno ito. Kapag puno na to, magkakaroon ka na ng pera, magiging masaya ka na. Babalik pa ba si mama? Noong mga panahong yun, napakabait ng papa mo. Pero simula nang maghiwalay sila ng mama mo, lalong lumala ang pakikitungo niya sa'yo. Ang pagmamaliit sa kanya ng papa niya at ang pagpuri sa kuya niyang lumayas. Parang naging normal na lang kay Moise. Dahil dito, naging napakawalang tiwala sa sarili ni Moise at hindi siya nakikipagkaibigan. Noong nagbibinata, may gusto si Moise sa kapitbahay nilang babae, pero hindi niya alam kung paano ipapakita ang nararamdaman. Kaya binuhos niya ang isang basong malamig na tubig sa baba, umaasang mapapansin siya ng dalaga. Pero hindi siya nagustuhan ng babae dahil nakatira ito sa Green Street. Araw-araw, libangan na lang ni Moise ang panunood sa mga babaeng nagtitinda ng bulaklak. Paano nga ba haharap sa mga tao ngayong pabago-bago ang kanyang pagdadalaga? Isinuot ni Moise ang polo at sombrero ng kanyang ama. Nagpapraktis kung paano magmukhang mas matanda. Hoy, sexy, magkano to lahat ngayon? Binasa ni Moise ang alkansya niya at pinuntahan ang may-ari ng tindahan, si Ibrahim, para papalitan ng papel ang mga barya niya. Lakas loob niyang kinausap ang isa sa mga babaeng nagtitinda ng bulaklak sa kalsada. Para siyang bata, alam ko kung saan ka nakatira. Pero hindi siya pinansin. Nabasag ang loob niya. Nalungkot si Moise, pero hindi siya naniniwalang. Mayaman nga siya pero hindi pa rin niya mahanap ang tunay na pag-ibig kaya tinanong niya ang lahat ng tao sa kalye. Pero kahit saan siya lumingon, walang pumayag. Buti na lang at natapos din ni Moise ang kanyang seremonya ng pagtatapos. Sa susunod, magdala ka ng regalo ha. Simpleng mga salita lang ang binitawan ng babaeng nagtitinda ng bulaklak. Pag-uwi ni Moise, hindi na siya nagdalawang isip pa. Agad niyang ibinigay ang pinakamamahal niyang manika sa babae. Pero kakarampot lang ang perang ibinigay ng tatay niya para ipambili ng pagkain. Gaano man katipid si Moise, kaunti lang ang natitira sa kanya. Kaya naisipan niyang magnakaw. Nagsimula siyang kumuha ng maliliit na bagay sa tindahan ni Ibrahim. Ang perang natitipid niya ay gagamitin niya para makita ang babaeng nagtitinda ng bulaklak. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa nahuli siya ni Ibrahim ngayon. Hiyang-hiya si Moise, pero bago pa siya makapagsalita, mukhang handa na si Ibrahim. Binigyan niya si Moise ng isang lata ng mamahaling pagkain ng pusa. Ang amoy nito ay kayang linlangin ang kahit sino. Mas mura pa kaysa sa delata. Binilin din ni Ibrahim kay Moise na huwag kumain ng tinapay araw-araw. Hindi na kailangan pang bumili ng sariwang tinapay. Yung lumang tinapay ay toast lang sa oven, malambot at masarap na ulit. Ang tirang tsaa
Patuyuin lang. Pwede pang ilaga ulit at pareho pa rin ang lasa. Ang mamahaling alak naman, may ibang klase na pwede pang dagdagan ng tubig nang hindi nalalabo. Ang matitirang pera, pwedeng itago ni Moise gamit ang paraan ni Ibrahim. Inilapag ni Moise ang pagkain ng pusa sa hapag. Kinakabahan siya, pero buti na lang. Kahit inamoy-amoy ng tatay niya, kinain din naman ng walang alinlangan. Tuwang-tuwa ang tatay niya at pinuri pa ang sarap nito. Hiniwan pa niya si Moise at pinatikim. Nang hindi nakatingin ang tatay, dali-daling nagtago si Moise sa banyo. At hindi nga nagtagal, sumakit ang tiyan ng tatay niya. Kahit galit na galit ang tatay niya, ayaw pa rin ni Moise na buksan ang pinto. Sinadya mo to no, Moise? Takot na takot pero tuwang-tuwa si Moise dahil mahal at galit siya sa tatay niya. Ito lang ang paraan para mailabas niya ang sama ng loob. Unti-unting naging malapit sina Moise at Ibrahim. Madalas ikwento ni Ibrahim kay Moise ang tungkol sa kanilang bayan. Binansagan din ni Ibrahim si Moise ng Momo. Noong araw na iyon, siksikan ng daan dahil may artista na nagsushooting. Pati si Ibrahim ay kumuha ng hagdan para makapanood. Sumiksik si Moise sa karamihan dahil nandoon din ang babaeng gusto niya. Magkalapit sila pero hindi makapagsalita si Moise. Inggit na inggit ang mga babae at sinasabing wala namang espesyal doon. Isa lang daw iyong tindera ng bulaklak. Tungkol dyan ang pelikulang ito, marahil. Tuwang-tuwa si Ibrahim na nagpahayag na kung babalik siya sa pagkabata, tiyak na papasok siya sa industriya ng showbiz at magiging pinakasikat na bituin. At makikipagrelasyon sa mga pinaka-sexing artista. Hindi inaasahan, pagkatapos niyang magsalita, ang sikat na personalidad kanina ay pumasok sa maliit na tindahan para bumili ng isang bote ng tubig. Agad na nagpakita ng paggalang si Ibrahim. Magkano po? 5 franc. Dito, napakamahal ng tubig, parang ginto. Hindi po kulang sa tubig dito, binibini. Ang kulang po ay mga malalaking bituin na katulad mo. Hangang-hanga si Moise sa ginawa ni Ibrahim. Mas lalo niya pang hinangaan ang matandang lalaki dahil sa ilang salita lang nito, dumble ang presyo. At masaya pa rin ang mga tao na magbayad. Baka kaya rin yun ng tatay niya. Kasi naman, ang dami nitong librong nabasa na halos punuin na ang kwarto. Hindi lang niya nakikita yun kay Moise. Habang nag-iisip si Moise, biglang nasabi ng tatay niya, "Hindi ba't iba ka sa kuya mo? Bakit ba siya lagi ang nasa isip ko? Wala ka bang magawa? Magbasa ka kaya ng libro. Mahilig magbasa ang kuya mo. Hindi mo hinugasan yung bathtub kahapon. Sa tingin mo ba, anak, gusto ka ng kuya mo?" Hindi ito tanong. Lagi ni tatay ginagawang mahirap ang buhay ni Moise. Kaya bihira mo siyang makitang nakangiti. Alam to ni Ibrahim. Iniisip ni Moise na nakakangiti si Ibrahim araw-araw dahil mayaman siya. Naniniwala siyang pribilehiyo ng mayayaman ang pagngiti. Kasi sabi ng tatay niya, kapag may pera ka, masaya ka. At ang mga mayayaman, laging nakangiti. Pero kabaligtaran ang iniisip ni Ibrahim, ang ngiti ang nagdudulot ng kaligayahan. Hindi ang pagiging masaya ang dahilan para ngumiti. Dahil sa paghihikayat ni Ibrahim, pilit na ngumiti si Moise. Pagkatapos, binigyan siya ni Ibrahim ng isang kahon ng masarap na atsara at karne. Biglang napagtanto ni Moise na simple lang pala ang kaligayahan. Salamat po. Mabilis na gumana ang ngiti. Isang araw, mahaba ang pagtuturo ng guro nila sa matematika. Nang pagkakataon na ni Moise, hindi niya masagot ang tanong. Dati, yuyuko lang siya at mananahimik, at tiyak na mapapag-alitan siya ng matindi. Pero sa pagkakataong ito, nagpa siya si Moise na ngumiti. Hindi niya inaasahan ang magiging reaksyon ng guro niya. Magbabago lang dahil sa maliit na ngiting yun. Sige, ipapaliwanag ko ulit. Kahit ang babaeng nagtitinda ng bulaklak na dati walang pakialam kay Moise, ay unang beses siyang pinagbigyan dahil lang sa isang inosenteng ngiti. Napagtanto ni Moise na maraming bagay ang isang ngiti lang ay kayang magdulot ng mga di inaasahang bagay. Tila ba natagpuan na niya ang susi sa kaligayahan. Kaya naman pag-uwi ng kanyang ama galing trabaho, nginitian din siya ni Moise. Pero sabi ng ama niya, hindi yun ang gusto niya. Puro kakalokohan, tingnan mo kung lumapit ka nga rito para makita kita lapit. Ngumanga ka. Pangit ang ngipin mo, ang pangit ng tawa mo. Nakaramdam agad ng matinding hiya si Moise. Bakit ako lang ang lagi niyang kinaiinisan? Dahil sa sakit na walang mapagsabihan, pinuntahan ni Moise ang maliit na tindahan ni Ibrahim. Iniisip ni Moise na kasalanan niya ang lahat. Kung katulad lang sana siya ng kuya niya, magugustuhan siya ng tatay niya. Paano mo nalaman? Bakit umalis ang kuya mo? Baka ayaw niya sa tatay ko. Ganoon ba sa tingin mo? Oo nga, bakit naman siya aalis kung hindi? Sigurado akong alam ng kuya ko kung paano tumawa. Hindi ako tinuruan ni nanay nito.
Kilala niyo po ba ang kuya ko? Mas gusto nila ako kaysa sa kanya. Daang beses, libong beses pa. Noong pinakawalang kumpiyansa at desperado si Moise, si Ibrahim ang palaging nagpapalakas ng loob niya. Binigyan niya siya ng pag-asa para magpatuloy. Sinabi ni Ibrahim na maganda ang ngipin ni Moise. Pagkasabi noon, ipinakita pa niya ang mga gintong ngipin niya kay Moise. Alam talaga ni Ibrahim na hahanapin ni Moise ang mga babaeng nagbebenta ng aliw. Kaya pinayuhan niya itong tumigil dahil ang panandaliang kasiyahan na yon ay maaaring maging dahilan para mawala niya ang pag-ibig. Para tulungan si Moise na mag-relax, dinala siya ni Ibrahim sa Paris para sa isang weekend getaway. Ibang-iba ang mga tao rito. Kumakanta at sumasayaw sila. Ang kaligayahan ay makikita sa kanilang mga ngiti. Kitang-kita ito sa mga mukha nila. Hinawakan ng nobya ang kamay ng bata habang naglalakad sila sa simbahan. Napakaganda ng lahat. Pinagkuhanan pa sila ng litratista. Sa litrato, nakangiti silang parang mag-ama. Naisip ni Moise, kung titira siya sa Paris, siguradong magiging masaya ang buhay niya. Kakaiba si Ibrahim, parang may pananampalataya pero hindi naman sumusunod sa anumang doktrina. Sabi niya, ang paniniwala o relihiyon ay isa lang din namang paraan ng pag-iisip. Nalito si Moise kaya nagsimula na rin siyang magbasa ng mga banal na kasulatan. Pero puro malalalim na salita ang nakasulat doon. Hindi pa niya naiintindihan noon na may mga bagay na kailangan mo munang maranasan para maintindihan. At hindi rin naman siya pinabayaan ng tadhana. Isang araw, umuwi ang tatay niya na malungkot na malungkot. Kinabahan si Moise. Tatay, natanggal po ba kayo sa trabaho? Kailangan niyo pong maghanap ng bagong trabaho. Kailangan nating magtipid muna bago tayo makahanap ng trabaho. Alam mo naman matanda na ang tatay ko. Mahirap makahanap ng trabaho sa edad niya. Nagtataka si Moise kung bakit laging masayahin si Ibrahim. Nagsimulang magkwento si Ibrahim tungkol sa Quran at nang malaman niya ang sitwasyon ng pamilya ni Moise. Hindi umimik si Ibrahim, tinignan lang niya ang butas na sapatos ni Moise. Sinabi niyang bibilhan niya ng bagong sapatos si Moise. Pero wala po akong pambayad. Ang meron lang po ako ay ang mga paa ko. Alagaan ninyo po sila. Kung sinasaktan kayo ng sapatos ninyo, palitan ninyo. Wala naman akong magagawa para palitan ang mga paa ko. Diba? Hindi nagsinungaling si Ibrahim. Kinabukasan dinala niya si Moise sa bilihan ng sapatos. Nagkataong nakita ito ng babaeng gusto ni Moise habang namamasyal. Tuwang-tuwa si Moise sa bago niyang sapatos. Ang bagong sapatos ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob kaya hindi niya piniling sumabay kay Ibrahim. Kundi hinabol niya ang boss ng babae. Nilapitan niya ito at ngumiti. Ngumiti rin ang babae. Masayang umuwi si Moise dala ang kaligayahan. Pero sinalubong naman siya ng isang malaking dagok. Sa mesa ay may salapi at isang sulat. Anak, patawarin mo ako. Aalis na ako. Simula nang ipanganak ka, hindi ko alam kung paano maging isang mabuting ama. Siguro balang araw, kapag naging ganap ka ng lalaki, kapag hindi na ako nahihiya ng ganito, magkikita tayong muli. Iniwan ko ang huling ipon ko, at ang listahan ng mga taong maaari mong kontaken sa mesa. Kapag kailangan mo sila, aalagaan ka nila. Polem. Umalis na ang tatay mo nang walang polem. Nag-iwan lang ng sulat na puno ng pagsisisi. Si Moise, suot ang kanyang pamilyar na sombrero. Ngunit ang pamilyar na pakiramdam ay nawala na. Parang naging estranghero ang lahat. Galit na galit si Moise sa kanyang ama, ngunit hindi siya makaiyak. Ang kanyang pagiging magalang ay natatabunan ng kanyang kawalang pakiramdam. Parang pinipiga ng buhay ang kanyang puso, sakit at kawalan ng magawa. Parang naging madilim ang mundo, tulad noong marinig niya ang tunog. Nakita niya ang babaeng sumasayaw sa ilalim ng araw. Malungkot na lumapit si Moise. Niyaya siya ng babae na sumayaw, at sumayaw silang dalawa. Hindi alam ni Moise kung bakit siya sumasayaw. Marahil para mapalapit sa babae o para makalimot pansamantala sa lungkot. Walang tinanong o sinabi si Ibrahim, basta binigyan niya lang si Moise ng isang bagong-bagong Quran ng gabing iyon, na para bang sinasabi kay Moise na nagsisimula pa lang ang buhay niya. Wala sa mood si Moise na magbasa ng mga teorya sa libro. Dahil nabighani na siya sa babaeng nasa baba, para hindi sila mahuli ng mga magulang ng babae. Nagtago sila sa madilim na pasilyo para sumayaw. Hindi mapigilan ni Moise ang sarili na halikan ang babae. Bakit hanggang ngayon wala ka pang binibigay na dahilan? Papatayin ako ni mama. Protektahan mo ko. Baliw. Akala ni mama, malandi ako nang binili ko tong pantalon na to. Bagay na bagay sa'yo. Talaga, hindi lang to bagay. Ang ganda mo. Sinadya ko talagang natapunan ka ng tubig para magkagusto ka sakin. Alam ko. Hindi ko akalaing si Moise, sa gitna ng matamis at mapait na yugtong ito, ay makakatagpo ng pag-ibig.
Tinanong niya ang babae kung anong gusto niya, pero hindi ito sumagot. Sinabi ni Moise na gusto niyang makita ang kuya niya, pero natatakot din siyang makita ito. Dahil sigurado siyang kung nandito ang magaling niyang kapatid, ay baka hindi siya mapansin ng babae. Naisip pa lang niya na baka mapunta sa iba ang babae. Halos mabaliw na si Moise. Hindi pa naririnig ng babae ang ganoong pagtatapat, kaya nagkaroon sila ng halik ng pag-ibig sa tabi ng Ilog Seine sa Paris. Pagkatapos, tuwing may libreng oras sila, magkahawak kamay silang ninanamnam ang tamis ng pag-ibig. Sinabi ni Moise kay Ibrahim na umiibig na siya sa isang babae. Kaya hindi na niya nilalapitan ang mga babaeng nagbebenta ng bulaklak, pero hindi pa rin niya maintindihan ang nasa koran. Alam ni Moise na mahilig sa musika ang babae, kaya ibinenta niya ang ilang mahahalagang libro sa bahay nila para makabili ng pinakabagong mga plaka na may pinakamagandang kalidad ng tunog para sa babae. Habang papunta siya sa babae, parang pati ang hangin ay puno ng tamis. Pero pagdating niya sa baba, nakita niya ang babaeng nakikipaghalikan sa iba at ang mga plakang hawak niya ay biglang naging kahihiyan. Sa galit ni Moise, inihagis niya ang mga plaka papunta sa babae. Pag-ibig at mga piraso ng plaka nagkalat sa sahig. Pakiramdam ni Moise, habang buhay na siyang mabubuhay sa anino ng kanyang kapatid. Kahit sa bibig lang ng kanyang ama nabubuhay ang alaala nito. May mga taong gaya ng kuya niya ang lilito. Aagawin nila ang pag-ibig mo. Pero ayos lang. Ang pag-ibig ko para sa kanya ay akin. Pag-aari ko to. Maaari niya akong tanggihan, pero hindi niya ito masisira. Pinalampas niya ako. Ang mga ibinigay ko, akin pa rin iyon habang buhay. At ang babaeng iyon, dahil pinalampas niya ako, tuluyan na niya akong nawala. Matalino si Ibrahim sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya naman ako curious si Moise kung may asawa ba ito, at bakit hindi pa niya ito nakikilala. Sinasabi lang ni Ibrahim na ang asawa niya ay nasa probinsya at wala nang iba pang sinasabi. Minsan, ang hindi pagsagot ni Momo ay isang uri ng sagot, hindi ko maintindihan. Hindi natin maaaring maintindihan ang lahat ng bagay, pero ang mga teorya ay hindi mapipigilan si Moise. Sa kanilang muling pagkikita noong kabataan nila, hindi napigilan ni Moise na pigilan ang dalaga. Gusto niyang malaman kung bakit nagbago ang isip nito, kung may iba na ba ito. Bakit kakasama ng iba? Nakita ko kayo. Ano naman ngayon? Ayoko nang makita ka. Bakit? Bakit? Nababaliw ka na ba? Tumigil ka, tapos na tayo. Para kay Moise, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ngayon, magkaibang tao na sila, hindi na nga pwedeng maging magkaibigan. Para makalimot sa sakit, ikinulong ni Moise ang sarili. Walang habas siyang naghanap ng mga babaeng bayaran. Kapag naubusan ng pera, ibinebenta niya ang mga librong iniwan ng kanyang ama. Hanggang sa maubos ang mga libro sa estante, masayang umuwi si Moise. Ngunit sinalubong siya ng isang malaking dagok. Kumatok ang mga pulis at ibinalita na ang ama ni Moise ay nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagpapadaan sa tren dahil sa pagkabigo sa buhay. Hindi matanggap ni Moise ang katotohanan at ayaw niyang makita ang ama sa huling pagkakataon. Wala nang mapupuntahan, napilitan si Moise na pumunta sa tindahan ni Ibrahim. Hinarap ni Ibrahim ang mga pulis para kay Moise, para mabigyan siya ng oras na makahinga. Naawa ang tindera ng bulaklak kay Moise. Marahil dahil sa pareho nilang pinagdaanan o sadyang nasasaktan para sa kanya. Hinalikan niya ito ng marahan sa noo, at umasang malalagpasan niya ang kanyang paghihirap. Inasikaso ni Ibrahim ang mga kailangan sa lungsod, para kay Moise. Balisa si Moise at hinahanap si Ibrahim, sa istasyon ng tren. Buti na lang at hindi siya pinabayaan ni Ibrahim. Nanatili ito sa kanyang tabi at binigyan siya ng lakas para magpatuloy sa buhay. Nagpasya si Moise na magsimulang muli sa pamamagitan ng pagpipintura ng mga dingding ng bahay. Nang biglang may dumating na isang babaeng nagpakilalang ina niya. Dumating siya para hanapin ang anak niya. Sino ka? Tinatawag nila akong Momo. Kahit nasa harapan na niya ang ina niyang gabi-gabi niyang hinahanap-hanap. Pinili ni Moise na hindi siya kilalanin at nagsinungaling pa na isa lamang siyang pintor. Matagal nang wala rito si Moise. Kahit ang ina niya ay hindi siya nakilala, pero sa paulit-ulit niyang pagtingin, mukhang nakilala na rin niya ito. Ngunit sa gitna ng pag-uusap, natuklasan ni Moise ang isang nakakagulat na katotohanan. Wala siyang kapatid na lalaki. Nag-iisang anak siya. Ang kwento ng kanyang ama tungkol sa isang kapatid ay pawang kasinungalingan lamang. Para si Loy maliitin. Nadurog ang puso ni Moise. At ngayon, ang taong pinagkakatiwalaan niya ay si Ibrahim. Nakiusap si Moise kay Ibrahim na ampunin siya. Kailan ninyo po ako mampan? Bukas na bukas din, kung papayag ka.
Hindi po kayo nagbibiro. Hindi. Parang matagal nang hinihintay ni Ibrahim ang pagkakataong ito. Agad siyang pumayag at sinabing isasama niya si Moise. Umuwi para makita ang kanyang asawa. Ngunit dahil sa magkaibang nasyonalidad at lahi, naging napakakomplikado ng proseso ng pag-aampon. Naging matyaga si Ibrahim at pagkaraan ng ilang panahon, sa wakas ay natapos niya ang mga papeles para sa pag-aampon, para ipagdiwang ang pagkakaroon ng anak at ang pag-uwi sa kanyang bayan. Gumastos ng malaki si Ibrahim para bumili ng isang pulang sports car, isang pulang convertible. Ang problema, hindi marunong magmaneho si Ibrahim. Ibang-iba ang bagong sasakyan kumpara sa mga minaneho niya noong kabataan niya. Ang ipinakita niyang lisensya sa tindero ay isang sulat mula sa mga kaibigan niya. Alam ni Ibrahim na hindi marunong magbasa ng Arabic ang mga tauhan sa tindahan. Kaya kahit matanda na siya, napilitan siyang kumuha ulit ng lisensya sa pagmamaneho. Kahit nahihirapan siyang kontrolin ang preno at gas at hindi niya matandaan ang mga simbolo sa kalsada. Pero sa tulong ni Moise mula sa likurang upuan, nakakuha ng lisensya si Ibrahim. Ang tindahan na walang pahinga ay tuluyan ng nagsara. Nag-impake sina Ibrahim at Moise para umuwi, hindi alam kung kailan sila makakabalik kaya nagpaalam na si Moise sa mga babaeng nagtitinda ng bulaklak na naging mahalagang bahagi ng dati niyang buhay. At gusto ko ring magpaalam sa ex-girlfriend ko. Gusto kong magpaalam sa'yo. Pupunta kami sa malayong lugar. Sasama ka ba? Paalam, Moise. Sumakay si Moise sa sasakyan kasama si Ibrahim, at sinimulan nila ang kanilang paglalakbay. Habang nasa daan, sinabi ni Ibrahim kay Moise na kung gusto mong malaman kung mayaman ang isang bansa, tingnan mo ang mga basurahan sa kalye. Kung may basurahan pero walang basura, mayaman ang bansang iyon. Kung may basura, hindi mayaman at hindi rin mahirap ang bansa, o baka tourist spot. Pero kung maraming basura sa kalye at walang basurahan, siguradong mahirap ang bansang iyon. Nilakbay nila ang buong Europa mula madaling araw hanggang takip silim. Ang pinakamahalagang itinuro ni Ibrahim kay Moise ay kung paano makamit ang kaligayahan. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Kung hindi madaanan ng sasakyan, maglalakad sila. Kung hindi rin makalakad, sasakay sila ng tren. Napansin ni Moise na habang papalapit sila sa kanilang bayan, papalungkot ang mukha ni Ibrahim. Parang mayroong isang bagay na hindi sinasabi. Dinala ni Ibrahim si Moise sa mga sikat na simbahan sa mundo. Ngunit pagpasok nila sa loob, tinatakpan niya ang mga mata ni Moise. Gusto ni Ibrahim na maramdaman muna ni Moise gamit ang tainga at ilong. Halimbawa, ang simbahan ni San Antonio sa Espanya, may amoy kandila. Ang Hagia Sophia sa malayong silangan, amoy insenso, at ang mga mosque sa Turkey, amoy paa, kung saan ang sayaw ng mga Arabo ang pinaka-natatangi. Naniniwala silang sa pamamagitan ng pag-ikot, makakamit nila ang pagkakasundo sa langit, bibitawan ang mga pasanin ng mundo at mapapalapit sa Diyos. Sunod, dinala ni Ibrahim si Moise para maranasan ang mga lokal na kaugalian at kultura. Bawat lugar ay may kanya-kanyang katangian kahit magkakalapit lang ang mga bansa. Ngunit bawat bansa ay may kani-kanyang katangian na humantong sa pagsilang ng iba't ibang relihiyon at paniniwala. Ang pagkakaiba-ibang ito ay lumilikha ng alitan at minsan ay nauuwi sa kamatayan. Gayunpaman, naniniwala si Ibrahim na ang relihiyon at paniniwala ay iba't ibang paraan lamang ng pag-iisip. Hindi ito mga sakit o demonyo. Lahat tayo ay may magkakaparehong mga kamay. Kung lubos itong mauunawaan ng lahat, hindi na magtatagal ang tunay na kapayapaan sa mundo. Tinuruan ni Ibrahim si Moise kung paano intindihin ang mundo nang hindi gumagamit ng mga libro. At dahil dito, nakapagsulat si Moise ng panibagong kabanata sa aklat ng kanyang buhay. Hindi sinubukang ipilit ni Ibrahim ang anumang pananaw. Bagkus hinayaan niyang maramdaman at matutunan ni Moise ang mga bagay-bagay tulad ng pagbibigay niya ng Quran kay Moise. Ngunit wala nang sinabi pa dahil siya lang ang nakakaalam ng nilalaman ng aklat. Habang nasa daan, may kakaibang naramdaman si Moise, labis niyang namiss ang luntiang daan. Kahit puno ito ng malulungkot na alaala, sinabi ni Ibrahim kay Moise na normal lang iyon. Dahil ang bayan ay laging nasa puso ng bawat isa. Kapag ikaw ay isinilang, ang tubig at lupa ng lugar na iyon ay nagiging bahagi mo. Alam din ni Ibrahim na wala masyadong kaibigan si Moise at sabik na sabik siya. Ganyan talaga ang pag-ibig sa edad na ito kaya hinikayat niya si Moise na makipag-usap sa iba. Ngunit nang lakas loob na siyang lumapit ni Moise, walang babaeng gustong kumausap sa kanya. Dahil dito, nagsimulang magduda si Moise sa sarili niya. Sa tingin mo ba gwapo ako? Sobrang gwapo mo, Momo. Gwapo ka na kahit hindi ka gumastos para maakit ang mga babae.
Balang araw, sila pa ang magbabayad para sa'yo. Pero sa ngayon, wala ka pang kakayahang yan. Syempre alam mo kung paano mo ginawa yun, di ba? Yung tingin mo parang sinasabi, tingnan mo kung gaano ako kagwapo. Ginagawa mo yan, pinagtatawanan ka lang nila. Ang tingin mo sa kanila dapat parang sinasabi, ngayon lang ako nakakita ng kasing ganda mo. Sabi ni Ibrahim, ang mga lalaking tulad natin, hindi tayo mga sikat na artista. Karamihan sa atin, ordinaryo lang. Kaya ang kagwapuhan natin, kailangan ng babae para maipakita. Ang lalaki, una, bato lang. Tapos, halaman. Sa wakas ay naging kaakit-akit na hayop. Habang papalungkot ng papalungkot ang tanawin, sa wakas ay nakarating sila sa bayan ni Ibrahim. Isang maliit at liblib na nayon na hindi akalain ni Moise, na ang matalinong lalaking ito ay lumaki sa ganitong kapaligiran. Biglang huminto si Ibrahim. Matagal na siyang noalay sa kanyang bayan, kaya hindi niya alam ang kalagayan ng kanyang pamilya ngayon. Maaaring may mga pumanaw na, o hindi na siya makilala. Ayaw ni Ibrahim na makita ni Moise ang kanyang lungkot, kaya nagpa siya siyang maunang mag-isa. Pagkababa pa lang ni Moise ay pinalibutan na siya ng mga bata. Kuryoso sila sa mga estranghero at dahil sa ibang lengguwahe, hindi maintindihan ni Moise ang sinasabi nila kaya ngumiti na lang siya at pinikturan ang mga bata. Pero matagal nang hindi bumabalik si Ibrahim kay Moise. Nakaramdam siya ng pag-aalala at nagpas siyang magpatuloy. Sinundan siya ng isang bata. Biglang tinawag si Moise ng isang lalaking nakamotorsiklo. Mukhang nag-aalala ito at parang may importante siyang sasabihin. Hindi man maintindihan ni Moise ang sinasabi niya. Ramdam niyang tinatawag siya ng lalaki. Kaya sumakay siya sa motorsiklo at tinahak nila ang mga daan sa bundok. Isang matalim na kurbada ang sumire sa sports car ni Ibrahim. Habang umaakyat ang usok, labis na pinagsisihan ni Moise na hinayaan niyang magmaneho si Ibrahim. Nang mag-isa dahil hindi pa nito kabisado ang lugar. Dinala ng lalaki si Moise sa isang lumang bahay, kung saan nasa kritikal na kondisyon si Ibrahim. Natapos na ang kanilang paglalakbay, labis ang sakit na nararamdaman ni Moise. Ayaw niyang mamatay si Ibrahim ng ganito. Paano naman po ang dagat? Ang lahat ng ilog ay patungo sa isang dagat. Huwag kang umiyak, Momo. Malulungkot ang iyong ama. Natatakot ako. Hindi ako natatakot dahil alam ko kung ano ang nasa Quran. Ramdam ni Ibrahim na matanda na siya at nabuhay ng mahaba at maganda. Matagal nang pumanaw ang asawa niya. Ngunit sa kasamaang palad, mahal na mahal pa rin niya ito noon. Mabuti na lang at nakabalik na siya sa kanyang bayan at malapit nang makasama ang kanyang asawa. Gustong-gusto rin ni Ibrahim ang berdeng daan kahit hindi naman. Ito berde dahil nabuhay siyang walang anak. Ngunit doon niya nakilala si Moise. Sinabi ni Ibrahim kay Moise na hindi siya mamamatay, kundi magiging bahagi ng kalawakan at habang buhay siyang babantayan. Ipinamana ni Ibrahim kay Moise ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama ang Quran. Ipinamamana ko ang lahat ng aking ari-arian sa aking anak na si Momo. Dahil pinili niya akong maging ama niya, at dahil tinuruan ko siya ng mga natutunan ko sa buhay na ito, malalaman mo rin kung ano ang laman ng Quran ko, Momo. Nanginginig na binuklat ni Moise ang lumang libro. Sa unang pahina ay may maliit na bulaklak ng orkidya, simple ngunit maganda. Napagtanto ni Moise kung ano ang tunay na kagandahan. Pagkalipas ng maraming taon, nagbukas muli ng tindahan si Conti Hung Mauzan. Isang batang lalaki ang madalas magnakaw sa tindahan, pero hindi siya hinuhuli ng may-ari. Sandali lang, magkikita tayo ulit. Si Momo, ang may-ari ng tindahan ay si Moise, ang nagpamana ng pangalang Momo sa susunod na bata, at ipinagpatuloy ang karunungan ni Ibrahim. Maikli lang ang buhay ni Ibrahim, pero ang karunungan niya ay mananatiling buhay. Sa ganitong paraan, nagtrabaho si Ibrahim habang buhay pero nanatili siyang payapa. Tinuruan niya si Moise na ang kapayapaan ang sikreto ng kaligayahan. Madalas tayong tinuturuang maghangad ng katanyagan at kayamanan para maging masaya. Ngunit sa katotohanan, sa mga taong nagmamadaling mahanap ang kaligayahan, iilan lamang ang tunay na nakakatagpo nito. Mapalad si Moise dahil sa edad na 16, matapos mawala ang lahat, may isang matanda siyang tumulong sa kanya gamit ang karunungang naipon sa buong buhay nito. Ilang tao ang hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay ay hindi pa rin nakakapasok sa daan ng kaligayahan. Marahil si Ibrahim ay hindi isang partikular na tao, kundi ang mga taong tumulong sa atin sa ating buhay. Sa mga taong tumulong sa ating paglaki, nakukuha natin ang kanilang karunungan, at naiipon din ang mga piraso ng kaligayahan. Habang tumatanda tayo, ang mga pirasong ito ang magiging susi para makamit ang tunay na kaligayahan.
At tayo mismo ang magiging susi upang maipasa ang karunungang ito sa mga batang nahihirapan sa buhay, at dapat sana'y masaya, at para na rin sa ating sarili, na dapat din sana'y masaya. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.